Bago tayo magsimula, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat. Ang kwentong ito ay pinamagatang Rookie Employee Kim Choso. Pangarap ng ating bida na maging CEO ng kumpanya, ngunit dahil sa isa lamang siyang normal na empleyado. Hindi niya natupad ang kanyang pangarap, ngunit gayunpaman, siya ay naging team leader ng kumpanya at nagustuhan siya ng kanyang mga katrabaho sa mahabang pamumuno niya sa team. Sa kasamaang palad, siya ay tinanggal ng kumpanya, at sa kawalan ng pag-asa, hindi niya namalaya na naglalakad na pala siya sa konstruksyon at namatay na may punong-puno ng pagsisisi. Nagsisimula ang kwento sa mapayapang lungsod, at araw ng bagong taon. Nasa labas ang mga tao upang salubungin ang malamig na bagong taon. Hindi alintana ng mga tao na may isang taong nahulog na sa konstitusyon, na walang iba kung hindi ang ating bida. Punong-puno ng pagsisisi na kung bakit dumating siya sa puntong ito, isa lang naman ang kanyang pangarap ang maging CEO ng kumpanya. Ngunit bakit tila hindi sang-ayon sa kanya ang mundo sa pagkakataong ito? Bago siya bawian ng buhay, naalala niya ang huling pagkakataon na nakasama niya ang kanyang mga katrabaho, sinabi ng kanyang katrabaho na siya ay mananatiling kanilang team leader. Kinuha din nito ang focus ng lahat dahil may huling talumpati ang kanilang team leader na si Kim Choso. Nahihiya man, ngunit wala din siyang nagawa. Nahihiya niyang sinabi, na una sa lahat, nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa lahat na naging dahilan upang maging posible ang pagtitipong ito. Gayon din, sa ating mga kasamahan na nagsikap at nagtrabaho ng sama-sama. Biniro siya ng kanyang katrabaho na kung ginagamit na naman ba ng team leader ang formal na talumpati. Sinabihan siya ng ating bida na huwag siyang guluhin. Sa puntong ito, seryoso niyang sinabi sa kanyang team na nagpagod at nagsikap ang lahat ngayong taon. Siguro mahirap din ang magtrabaho sa ilalim ng isang leader na kulang pa sa kakayahan. Pero sa kabila nito, taos-puso siyang nagpapasalamat sa lahat sa patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa kanya. Ngayon, kayanan ng team na ito kahit wala siya, kaya ituloy lang ng lahat ang ginagawa nila. Nandito lang siya, pero alam niyang kakayanin ito ng kanyang team. Nakaramdam ng lungkot ang kanyang team nang marinig ang kanyang huling mga sinabi. Ngunit agad na binasag ng isa ang malungkot na katahimikan. Sinabi nitong ang susunod ay makikinig sila sa kanta ng kanilang team leader. Pilit na tumanggi ang ating bida dahil sa nahihiya siya, ngunit wala din siya nagawa kung hindi ang pumayag, dahil sa ito ang huling pagkakataon na makakasama niya ang kanyang team. Sinimulan niyang kumanta sa harap ng kanyang team. Habang tahimik na nakikinig ang kanyang team sa kanta niya ay bakas sa mga mukha nito ang lungkot. Nagpatuloy ang pagkanta ng ating bida, at habang siya'y kumakanta, naalala niya ang araw kung saan siya ay tinanggal sa kumpanya. Sinabi niyang alam niyang darating ang araw na ito, na kahit pagbutihin mo ang iyong trabaho, gaano man kahusay ang ginagawa mo, ano nga ba talaga ang kayang makamit ng mag-isa? Sa totoo lang, kailangan talaga ng tao ng sandalan, isang lugar o mga taong maaasahan. Dito ay natapos na ang pagkanta ng ating bida, at masaya ang lahat sa kantang ibinahagi ni Kim Choso. Makalipas ang ilang oras, ay nag-uwian na ang lahat, hawak ng ating bida ang kanyang katrabaho na lasing. Sinabi nito na kung nararapat ba ito para sa kanya, matapos ang lahat ng ginawa nito sa kumpanya. Sumagot ang ating bida na ayos lamang siya. Ngunit nagalit ang kanyang katrabaho at sumigaw ito na kapag umalis siya, ang lintik na Park Junhang na iyon ang papalit sa pwesto ng dahil sa ibang tao. Nanatiling tahimik ang ating bida at hindi nagsalita. Ngunit sa loob-loob niya ang manahimik lang at magpakasipag hanggang mamatay sa trabaho, hindi pala sapat para magtagumpay. Kung nalaman lang niya iyon noon pa, baka hindi sana nangyari ito sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Kung naging kaunti lang sana siyang mas matalino at mas maingat sa mga kilos niya, ang trabaho niya, ang tahanan niya, at ang pangarap niya, magiging iba kaya ang lahat ngayon. Kahit minsan lang, kung maaari lang siyang makabalik sa nakaraan, susubukan niyang muli, at gagawin niya ng tama, kung mabibigyan lang siya ng pagkakataon. Sa hindi inaasahan ay may naririnig siyang boses na pilit siyang ginigising. Sa galit ng kanyang kapatid ay minura niya ito at pinagsabihan na kung matutulog lamang ba siya sa kanyang unang araw sa trabaho. Nanlaki ang mata ng ating bida sa nangyayari. Ipinalam ng kanyang kapatid sa kanilang ina na gising na ang ating bida. Naguguluhan sinabi ng ating bida na kung bakit nandito si Yongso.
Nagtaka ang kanyang kapatid na kung bakit pork belly ang kanilang almusal sa ngayon. Sinabi ng kanilang ina na ito ang unang araw sa trabaho ng ating bida, kaya dapat niyang padalahan ito ng masarap na pagkain bago ito umalis. Samantala, nanatiling nagtataka ang ating bida sa mga nangyayari. Ngunit laking gulat niya nang biglang makita niya ang kalendaryo. Kaya naman napasigaw siya ng malakas, na umabot pa sa labas ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ang ating bida, na hindi pa din makapaniwala na parang isa lamang iyong panaginip. Agad siyang tumakbo nang dumating na ang bus na dapat niyang sakyan patungo sa kanyang trabaho. Habang nasa bus ay nakatulala pa din ang ating bida, nakatingin siya sa labas at nakikita niya ang maaliwalas na lugar. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa harap ng kumpanya. Sa lobby ng kumpanya ay abala ang lahat, habang ang iba naman ay ginagawa ang paggalang na laging ginagawa ng isang tao tuwing umaga. Samantala bumulong ang isa sa mga kaklase ng ating bida kay Hwang Dehan, na sigurado siya na lahat ng kanilang mga kaklase ay nagpupunta. Sinabi ni Hwang Dehan, na ayon sa narinig niya, inayos daw nila ang mga assignment base sa record nila sa akademya, kaya iilan lang sa kanila ang mapupunta sa punong tanggapan. At sa tingin niya, ang iba ay naitalaga na sa mga regional office. Pero siguro may ilan ding hindi sakop ng patakarang iyon. Napatigil ang ating bida nang mapansin niyang ang lobby ay kahalintulad pa din ng dati. Ang kumpanyang pinaglaanan niya ng kanyang kabataan. Napalingon siya nang bigla siyang tawagin ni Hwang Dehan, kung hindi daw siya nagkakamali ito ay si Mr. Kim Cho-so. Nang makita siya ng ating bida ay napaisip siya, na ito ang kanyang kaklase 20 taon na ang nakalilipas. At kung hindi siya nagkakamali ito ay si Hwang Dehan. Tinanong ni Hwang Dehan ang ating bida na kung nakatanggap din ba ito ng appointment sa head office. Dagdag niya na mukhang maraming tao mula sa mga lokal na universidad ang dumating sa punong tanggapan. Habang nasa pag-uusap sila ay biglang tumawag sa kanila ang tagapangalaga ng mga bagong recruit. Agad silang pinalapit nito, pagkatapos ng isang maikling anunsyo, sila ay magpapatuloy sa kanilang mga asang na departamento ng paisa-isa. Sumunod ang ating bida sa mga tulad niyang bagong recruit habang tinitingnan ng tagapangalaga ang kanyang datos. Bago pa man niya malagpasan ito ay agad siyang hinawakan sa balikat at tinanong kung siya ba si Mr. Kim Cho-so. Agad na sumagot ang ating bida na siya ito. Sinabihan siya na kailangan sumunod sa kanya si Kim Cho-so pangsamantala. Nagtaka ang ating bida at wala siyang ideya kung bakit kailangan niyang humiwalay sa mga bagong recruit. Nang makarating sila sa office ng personal manager ay bahagya siyang nagulat dahil sa pamilyar ito sa kanya. Sinabi ng tagapangalaga na dinala niya na ang ating bida sa kanya. Nagtaka ang ating bida dahil ang sitwasyon na ito ay kahalintulad noong dati. Ang personal manager na nagpatawag sa kanya ay si Park Junhang ang executive director. Tumayo si Park Junhang at binati ang ating bida, hindi lang din ito ang unang beses nilang pagkikita dahil sa interview at nagkita na sila. Hindi ito itinanggi ng ating bida dahil sa loob-loob niya, isa yung aksidenteng nagkita sila sa unang trabaho niya. Hinawakan siya sa balikat ni Park Junhang at sinabing upo ito, alam niyang nagtataka ang ating bida. Tinatawag ng hiwalay sa una nitong araw ng trabaho. Ang dahilan kung bakit niya hiniling na makita ito ay hindi nauugnay. Ito ay dahil mayroon siyang isang espesyal na gawain na ipagkatiwala dito, dahil sa gawaing iyon, partikular niya itong dinala sa punong tanggapan. Nang marinig ito ng ating bida ay kanya itong ikinagulat. May kinuha si Park Junhang sa kanyang damit na isang larawan, at ipinakita ito sa ating bida. Ipinaliwanag niya na ito si An Jong-gyu, Deputy Manager ng Sales Team 5, kung saan din siya pupunta, patungkol sa mga tungkulin ng kanilang HR team, gusto niyang regular nitong iulat sa kanya ang tungkol sa aksyon ng taong ito. At dahil ito ay trabaho para sa kumpanya, naniniwala siyang magagawa ito ng ating bida. Sa punto ding ito ay nakumpirma na ng ating bida na talagang bumalik nga siya sa nakaraan. Habang nakatingin ang assistant sa dalawa ay nagtataka siya na kung bakit pinili ito ng kanyang boss. Naalala ng assistant nung tinanong niya ang kanyang boss patungkol sa pagpili nito sa ating bida. Sinabi niya dito na hindi maganda ang kanyang mga kredensyal sa akademya, at tila wala rin siyang kahangahangang kalidad na relasyon at kung maaari, dapat man lang ay may magandang educational background at marunong siyang umintindi sa sinasabi ng iba.
Napalingon si Park Junhang sa kanya, at sinabing alam ba nito kung anong uri ng mga tao itong mga desperado na ito, ibig sabihin hindi nila kayang maghinala kaagad, dahil nagmamadali silang mabuhay at kulang sila sa luho ng pagdududa sa iba. Sa isip-isip din ni Park Junhang, ang kailangan niya sa ngayon ay hindi matalino at hindi matalinong tao. Dahil ang kailangan niya ay yung susunod sa kanyang mga sinasabi ng walang pahiwatig ng pagdududa. Balik sa pag-uusap ng dalawa, na kung saan sinabi ni Park Junhang na naniniwala siya kay Kim Cho-soo na personal niyang pinili ay gagawa ng maayos na trabaho, gayunpaman, maaari ba silang mag-isip ng ganoon? Pinagpapawisan ng assistant habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Samantala, ang ating bida naman ay bahagyang natahimik. Ilang sandali pa ay biglang tumayo ang ating bida, na ikinagulat ng assistant. Habang si Park Junhang naman ay naging seryoso na may pagtataka sa biglang pagtayo ng ating bida. Inilipat ang eksena na kung saan iniangat ng deputy manager ang kanyang kamay dahil sa pagod. Napabuntong hininga din siya at kanyang sinabi na kung bakit kailangan lagi silang uminom tuwing may bagong papasok. Dagdag niya na aalis din ang team leader sa pagkakataong ito at pagod na siya sa ganito at sumusumpa siya sa Diyos. Tinanong din niya na kung kailan darating ang kanilang pinakabatang miyembro. Sinabi ng isa na balita niya nasa baba ang grado nito, kaya baka naliligaw at gumagala na ito. Sinabihan naman siya ng deputy manager na mag-ingat sa mga sinasabi nito. Dahil malay nila na baka ito ay ang anak ng chairman. Muling nagsalita ang isa na kung gayon ang kaso, bakit kailangan ipadala ito ni Manager Park dito. Samantala, napalingon ang isa dahil sa pagpasok ng isang tao. Agad din na sumigaw ang taong pumasok at binati ang lahat ng nasa loob. Kasabay ng pagpapakilala nito bilang Kim Cho-soo, na nakatalaga sa Sales Team 5. Dagdag ng ating bida na sana ay alagaan siya ng lahat sa hinaharap. Ngunit bakas sa mukha ng ating bida ang kumpiyansa sa pagkakataong ito. Naalala din niya na si Manager Park Junhang, na nagsimula bilang isang ordinaryong empleyado, at mabilis itong umakyat sa corporate ladder at naabot pa ang posisyon ng head ng HR sa headquarters. Ngayon, isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao na may hawak ng kapangyarihan ng mga gawain sa tauhan sa parehong Korea at sa ibang bansa. Yung tipong tumatawag lang at nagsasamantala sa isang baguhang empleyado, noon, wala siyang ideya na may iba pang lihim na motibo si Park Junhang, sinong hindi nasa magandang termino sa manager ng Sales Team 5, na si An Jongyu. Ginamit siya nito bilang spy para maging mata sa team leader na si An Jongyu. At kung nalaman niya lamang ito noon ng mas maaga, ibinalik ang eksena na kung saan nanatiling tahimik ang ating bida. Dito ay sinabihan siya ni Park Junhang na hindi na kailangan pag-isipan pa ito ng malalim. Ang mahalagang bagay ay kailangan mo lamang mag-ulat ng maayos at sundin ang kanyang mga tagubilin. Muli siyang tinanong ni Manager Park na kung magagawa ba ito ng ating bida ng maayos. Sa loob-loob ng ating bida ay kanyang sinabi na tama, si Executive Director Park Junhang ang pangunahing kontrabida na sumire sa 20 taon niyang buhay sa korporasyon. Ngunit iba na ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Sa ngayon, malinaw niya nang nakikita hindi lang ang mga plano ni Executive Director, o ni Manager Park, kundi pati ang mga bagay na pilit niyang iniiwasan. Maging ang laman ng isipan niya. Matapos ang malalim niyang pag-iisip ay bigla siyang tumayo ng nakangiti, habang nagugulat ang dalawa. Kasunod noon ay kanyang sinabing ipaubaya ito sa kanya ni Manager Park dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nang marinig ito ni Manager Park ay napangiti siya dito. Agad din itong lumapit ng nakangiti habang kanyang sinabi na mahusay kung ganun, at gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya sa hinaharap. Habang ang ating bida naman ay napangiti din dahil sa pagkakataong ito ay hindi na tulad noon. Balik sa kasalukuyan na kung saan nagulat ang tatlo sa malakas na boses ng ating bida. Dagdag niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Napangiti ang team leader na si An Jongyu, at kanyang sinabi na hindi ba't may angking tapang at diwa ang batang ito. Dagdag ng isa na kung dahil ba ito sa malakas niyang boses. Bahagyang nahiya ang ating bida at agad na humingi ng tawad dahil sa ingay na kanyang naidulot. Agad niyang ibinigay ang pasalubong niyang inumin, na ikinatuwa naman ng team leader. Kahit ang dalawa ay binigyan din niya nito ngunit hindi pareho ang reaksyon ng dalawang ito dahil seryoso ang isa habang ang isa naman ay nakangiti. Sa loob-loob din ng ating bida katulad pa din ito sa nakaraan niyang buhay.
ang masayahing manager Payo Il-soo, at ang seryosong si Jokyung. At higit sa lahat ang kanilang team leader na si An Jongyu. Noon, ang team leader An Jongyu ay napilitang magretiro sa di kapurihang paraan dahil sa kanya. Ngunit napatigil siya sa kanyang pag-iisip nang bigla siyang tawagin ng team leader. Sinabihan siyang umupo ito sa bakanting upuan na nasa harapan niya, at magiging sa kanya na ito mula ngayon. Ipinakilala din ng team leader si Jokyung na magaling sa trabaho, ngunit may matalas na pag-uugali, kaya umaasa siya na maintindihan ito ng ating bida. Sa parehong sandali ay umalis ang dalawa dahil upang magtungo sa pagpupulong. Kaya naiwan ang ating bida na bahagya pang naninibago, sa isip-isip niya habang pinagmamasdan si Assistant Manager Junhak na matagal-tagal na rin mula nang huli niyang makita ang bata nitong itsura. Isa ka talagang huwaran, isang nakatatandang maaari niyang matutunan ng marami. At nananatili na sa tabi niya hanggang sa huli. Kaya taos-puso siyang nagpapasalamat dito. Ngunit napatigil naman siya nang bigla siyang tanungin kung saang paaralan siya nagtapos. Agad na sumagot ang ating bida na nagtapos siya sa Gudong University. Walang ideya si Junhak kung saan ang university na ito. Ipinaliwanag ng ating bida na tinatawag itong Gudong University, dahil sa ito ay universidad ng probinsya. Muling nagtanong si Junhak na kung ano ang major nito. Sinabi ng ating bida na praktikal na musika ang kinuha niyang major. Naging seryoso si Junhak nang kanya itong marinig, kaya muli niya itong tinanong kung ano ang kwalifikasyon nito kaugnay sa trabaho. O di kaya naman ay magaling ito sa English at Chinese. Nahihiyang sinabi ng ating bida na tama wala siyang kahit anumang karanasan sa trabaho. Dahil dito, seryosong tinanggal ni Junhak Hang ang kanyang kamay sa kanyang mukha at humarap sa ating bida. Pagkatapos ay sinabi nitong kung ganun, ay mukhang hindi para sa ating bida ang lugar na ito, kaya dapat ay umalis na ito. Ikinagulat ito ng ating bida nang kanya itong marinig kay Junhak. Muling nagsalita si Junhak na kung hindi ba narinig ng ating bida ang kanyang mga sinabi. Ito ay lugar kung saan bilyon-bilyong pera ang pumapasok at lumalabas. Sa totoo lang, wala ka namang espesyalisadong kurso o partikular na kasanayan. Kaya sa palagay ba nito, ano bang magagawa mo rito? Magsasalita na sana ang ating bida ngunit muling nagsalita si Junhak na wala silang puwang dito para sa mga tanga na katulad mo. Kaya pinapayuhan niya ito na magretiro ngayon din. Ngunit napangiti ang ating bida, dahil alam niya ang sagot sa ganitong sitwasyon. Kaya sinabi niya na hindi siya maaring umalis. Sa loob-loob niya na yun ang sagot na madalas nating sinasabi noong ang ating sigasig at ambisyon ay walang kapantay. Sinabi niya kay Junhak na dahil ang pangarap niya ay maging CEO ng kumpanyang ito. Nang marinig ito ni Junhak ay bigla siyang natahimik. Sa sinabi ng ating bida ay sinabihan siya ni Junhak na kung akala ba nito ang pagiging presidente ay kasing dali lang ng paghiga sa kama. Samantala, pilit na pinipigilan ng isang katrabaho nila ang kanyang pagtawa. Ngunit sa huli ay hinayaan na lamang ito ni Junhak, sinabihan niya ang ating bida na bahala na ito. Pumunta ka na lang at gumawa ng 4 na kopya nito. Isa pa, kailangan niyang makita ang 900 na score nito sa loob ng 2 buwan. Kung hindi, iyon na rin ang magiging huli mong araw sa kumpanyang ito. Sa loob-loob naman ng ating bida ay kanyang sinabi na ang babaw naman, tinuturing pa rin siyang parang baguhan. 20 taon na ang nakalipas, siguro noong araw, may inis talaga siya sa ganito. Pero ngayon, madali niya na lang makukuha ang resultang iyan. Hindi maiwasan na magtaka ni Junhak sa ating bida na kung bakit puno ito ng kumpiyansa sa sarili. Agad naman na lumapit ang isang katrabaho at tinanong niya si Assistant Manager Junhak na mukhang sinimulan na nitong turuan ang baguhan na sanayin ng strikto. Ipinaliwanag naman ni Assistant Manager Hang na hindi iyon ang punto niya, dahil ito sa may nararamdaman siyang mali dito. Nagtaka ang katrabaho na kung anong klaseng kakaiba, dahil sa wala siyang nakikitang mali dito maliban na lang sa academic records nito, mukha siyang masigasig at mabilis kumilos, kaya sa tingin niya ay magiging mahusay siyang empleyado. Ngunit seryosong sinabi ni Junhak na may nararamdaman siya dito, parang hindi siya basta-bastang empleyado. Dahil wala naman siyang kahangahangang mga nagawa, nagtapos lang siya sa kursong praktikal na musika, at wala rin siyang anumang certification. Pero bakit nga ba niya nasabing gusto niyang maging presidente ng kumpanyang ito? Kaya hindi siya mukhang karaniwang empleyado.
Samantala sa kabilang banda, na kung saan isa ding baguhan ang natataranta sa unang trabaho niya. Sinabihan siya ng kanyang katrabaho na sinabihan niya na ito na magpadala ng isang fax. Kaya anong ginagawa nito mula kanina? Pagkatapos ay inabutan siya ng ilang papeles, tinanong ng bagong pasok na kung saan matatagpuan ang copy room. Sa kanyang tanong ay muli na namang nagalit ang kanyang katrabaho, kaya pasigan nitong sinabi na sa dulo ng daan. Agad na tumakbo ang baguhan at hindi alam kung saan patungo. Dahil dito ay muli siyang sinigawan na hindi iyan ang daan. Sa parehong sandali ay nakita niya na ang kanyang hinahanap. Sa loob-loob niya ay naiiyak niyang sinabi na unang pasok pa lamang niya sa trabaho, pwede naman niya siyang kausapin ng maayos. Ngunit hindi lang ito ang problema niya dahil sa hindi din itinuro sa kanya kung papaano gamitin ang bagay na nasa kanyang harapan maliban sa lagi siyang pinapagalitan at sinisigawan. Kaya sa puntong ito ay namuti na ang kanyang mata dahil sa hindi niya alam ang kanyang gagawin. Samantala napansin siya ng ating bida na patungo din doon. Nang inag sa takot ang babae at kanyang sinabi na kung bakit ito nangyari, habang pinagmamasdan siya ng ating bida ay nakilala siya nito bilang si Yumi. Kaya agad niya itong nilapitan upang tulungan, agad din naman siyang nakilala ni Yumi. Dito itinuro ng ating bida kay Yumi kung paano gamitin ang machine. Sa parehong sandali ay natapos na itong ituro ng ating bida, agad na nagpasalamat si Yumi sa tulong ng ating bida dahil walang sinuman ang nagturo sa kanya dito. Masaya namang sinabi ng ating bida na walang problema iyon, syempre naman, dapat nagtutulungan sila bilang magkakatrabaho. Kaya kung may mga bagay itong hindi alam sa hinaharap, huwag itong mahihiyang magtanong. Agad naman na nagpasalamat si Yumi sa ating bida, ngunit nagtataka siya dahil katulad niya bago lang din ang ating bida kaya bakit parang marami itong alam na bagay dito. Na tila parang matagal na siyang nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Kinabahan ang ating bida sa sinabi ni Yumi. Kaya agad siyang ngumiti habang kanyang sinasabi na kung mukha ba talaga siyang matagal ng empleyado. Ngunit biglang nagulat si Yumi nang sigawan na naman siya, na kahit ang ating bida ay nagulat din sa lakas ng boses ng sumigaw. Kaya nahihiyang umalis si Yumi habang humihingi ng tawad sa ating bida. Ngunit sinabihan niya ang ating bida na babawi siya sa susunod dito. Napaisip ang ating bida na sa nakikita niya kung paano nila tretuhin ang mga babaeng empleyado ngayon, sigurado siyang ito ay nasa nakaraan pa. Pinagmasdan niya ang lahat kung papaano tretuhin ang mga baguhan ng hindi magandang paraan. Yung walang saysay na hierarchy na naranasan niya, pero yan mismo ang nagpapakilala sa inyo bilang isang kumpanyang Koreano. At kapag masyado kang namumukod-tangi, pwede ka na lamang pugutan ng ulo. Tama, dahil madumi at malupit talaga ang lugar na ito. Pero, naranasan niya na ang lahat ng yan. Kaya sa pagkakataong ito, siya na ang magdadala ng pagbabago. Matapos ang kanyang pag-iisip ay tinignan niya ang 4 na kopya. Sa hindi inaasahan ay nanlaki ang kanyang mata sa kanyang nakita. Dahil sa ang dokumentong hawak niya ay alam niya sa nakaraan niyang buhay. Sa loob-loob niya ay kanyang sinabi na ito ang panlilinlang sa kalakalan na nabiktima ang kanyang senior Junhak noon. Sa mga puntong ito ay sigurado ang ating bida na naaalala niya ang bagay na ito. Yung insidente kung saan nagbayad para mag-import ng mga kahel mula sa Cambodia, pero tinangay lang ang pera at tumakas yung tao. Dahil doon, nahirapan ng gusto ang Team 5, at sa huli, tuluyan na lang nilang tinanggal ang buong team. Pero kung sa panahong iyon nangyari ito, ibig sabihin ay maaari din itong mangyari sa ngayon. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng office ay natapos na ang kanilang trabaho, at oras na para umuwi. Nagsaad ang isa na grabe, sa wakas. Nakauwi rin siya ng tama sa oras, parang 1,000 taon na ang lumipas. Pakiramdam niya tuloy na sasayang lang ang binabayad niya sa renta, kasi halos di na siya umuwi. Pero ngayon sa wakas ay makakauwi na siya. Sang-ayon ang manager, dahil kamakailan ang kanyang mga anak ay nagtanong kung sino siya noong umuwi siya. Natawa ang isa at kanyang sinabi na kung ganun ay kailangan nilang umuwi sa lalong madaling panahon. Sinabihan din nila ang ating bida na kailangan din itong umuwi, dahil sa ito ang unang araw niya sa trabaho. Ngunit sinabi ng ating bida na may lakad siya kasama ang mga katrabaho niya kaya mauna na ang mga ito. Agad na nagpaalam ang tatlo sa kanyang na kung ganun ay mauuna na silang umuwi kung ganun.
Samantala hindi maiwasan na magduda ni Hang, habang ang isa naman ay kanyang sinabi sa team leader na kung kailangan ba nilang uminom ngayon upang ipagdiwang ito. Habang naglalakad sila ay tinawag ng team leader si Assistant Junhak, at tinanong ito na kung ano sa tingin niya ang ating bida. Dahil base sa itsura niya, mukhang magalang at mabilis kumilos ito. Sinabi naman ni Assistant Hang na hindi naman na masama ang ating bida. Muli niyang tinignan ng kumpanya. Naalala niya ang kanyang sinabi sa ating bida na umalis na ito. Kaya napaisip siya na kung dinamdam ba ng ating bida ang kanyang sinabi. Matapos ang maikling pag-iisip niya ay humingi siya ng tawad sa kanyang team leader dahil sa tingin niya ay kailangan niyang bumalik sandali sa kanyang office. Tinanong siya ng team leader na kung hindi ba siya iinom. Sinabi naman ni Assistant Junhak na mauna na ang mga ito, at susunod na lang siya pagkatapos niya. Dahil dito ay sinabi na lamang ng team leader na dibali na lang at umuwi na lamang sila. Samantala ibinalik ang eksena sa opisina kung saan nakita ng mga baguhan ang ating bida. Kaya tinanong nila ito na kung bakit nandito pa din ito. Dagdag ng baguhan na ito ang una nilang araw sa trabaho, kaya dapat silang uminom. Napakamot ang ating bida at kanyang sinabi na may pinagawa kasi sa kanya, kaya pas muna siya sa pagkakataong ito. Narinig ni Assistant Junhak ang kanilang pinag-uusapan, kaya nagtaka siya dito. Dahil kanina ay sinabi ng ating bida na may plano siya ngayon kasama ang kanyang mga katrabaho. Nang sandaling umalis ang mga katrabaho niya ay agad niyang itinuon ang kanyang pansin sa kanyang ginagawa. Ngunit bigla siyang napatigil ng magsalita sa likod niya si Assistant Hang. Nakangiti niyang sinabi na kung bakit bumalik si Assistant Manager Junhak. Sa loob-loob naman ni Assistant Manager Junhak, na kung nag-aaral ba ang ating bida, dahil sa kanyang mga sinabi kanina, unang araw pa lang niya, pero ayos na rin ang ganito. Matapos niyang makapag-isip ay sinabihan niya ang ating bida na kung nag-aaral ba ito, hindi na nito alam na hindi pinapayagan na mag-aral dito, tinanong din niya na kung ito ba ay patungkol sa kanilang business plan. Napakamot ang ating bida at humingi siya ng paumanhin dahil sinusubukan niya lang namang pag-aralan kung ano ang nangyayari sa loob ng team. Sinabihan naman siya ni Assistant Junhak na masalimuot ito para sa ating bida at hindi nito basta-basta maiintindihan. Pero kung ganun kailangan niyang sabihin sa kanya kung ano ang kanyang nakita. Agad naman na sinabi ng ating bida na ang negosyo ay tungkol sa pag-aangkat at pamamahagi ng isang prutas mula sa Cambodia na tinatawag na Kroitposa, kung tama siya. Nang marinig ito ni Assistant Junhak ay natuwa siya dito dahil sa maayos itong nalaman ng ating bida. Ipinaliwanag ng ating bida na tama. Sa madaling salita, ang prutas na yon ay isang uri ng kahel na doon lang tumutubo. Binili nila ito sa mababang presyo para iangkat at ibenta sa mga lokal na gumagawa ng pagkaing pangkalusugan. Pero sa totoo lang, may kaunti rin siyang natutunan tungkol sa kalakalan habang sumasailalim siya sa training para sa trabaho. Itinuro sa kanila na kapag nakikipagnegosyo sa mga kumpanya mula sa mga umuunlad na bansa, napakahalaga na magsagawa ng masusing pagsusuri o double check sa mga kumpanyang iyon. Nagulat si Assistant Manager Junhak at kanyang tinanong na kung itinuturo ba ito ng Training Institute. Hindi sumagot ang ating bida, bagkus ay kanyang sinabi na gumawa siya ng pagsisiyasat dito at hinanap niya ang numero ng telepono nila sa ulat, at nalaman niyang pareho pala ito ng numerong ginagamit ng iba't ibang kumpanya. Ikinabigla ito ni Assistant Manager Junhak nang sandali niyang marinig ito. Dagdag ng ating bida na hindi niya alam ang tungkol dito. Ngunit karaniwan ba ang ganitong kaso? Dahil dito ay agad na bumalik ang dalawa at halos umiyak dahil sa kanina lang ay masaya pa siya, dahil sa wakas ay makakauwi na siya. Nang makabalik ang dalawa sa opisina ay agad na nagtanong ito kung ano ba talaga ang nangyari. Agad naman na sinabi ni Assistant Manager Hang na tungkol ito sa negosyo ng pag-aangkat, may kakaiba talaga. Ang rehistradong numero ng CEO, ginagamit din ng iba pang mga kumpanya. Agad na kumilos ang isa at sinubukan niyang tawagan ito. Dahil dito ay napahawak na lamang ang team leader, muli silang bumalik sa pagtatrabaho. Maya-maya ay humingi ng tawad ang isa sa team leader dahil sa tingin niya, isa lang talaga yun sa mga mahusay na ginawang pepsod si Assistant Manager Hang na nakaschedule sana bukas ang advance payment, buti na lang at nalaman natin ito ngayon. Nagsaad ang isa na susubukan kung maghanap ng ibang kumpanya na may kumpletong kwalifikasyon.
Nakagawa na din siya ng listahan ng mga kumpanyang may katulad na katangian at mga hinihinging requirement. Nagsaad ang team leader na sige, itigil na muna nila yung nauna. Pero dapat ay maging mas maingat na sila sa susunod. Tinanong din niya si Assistant Manager Junhak na kung ang baguhan na ang nakadiscover nito. Kinumpirma ito ni Assistant Manager Hang na tama, natuklasan niya ito habang nag-aaral patungkol sa team task. Napangiti si team leader at kanyang pinuri ang ugali ng baguhan, muli din niyang tinanong ang pangalan nito. Agad na sumagot ang ating bida na tama siya nga ito. Ikinatuwa ito ng team leader at sinabihan niya ang ating bida na sa tingin niya ay hindi niya makakalimutan ang pangalan nito. Sinabi din niya na dahil natapos ito ay kailangan na nilang umuwi. Ngunit nagtaka ang tatlo kung bakit iyon ang sinabi ng kanilang team leader. Tinanong ng team leader na kung bakit nakatayo pa din ang mga ito. Buti na lang at matalino ang bago nating empleyado, naagapan natin ang isang malaking problema. O gusto nyo bang mag-overtime? Nagtaka ang ating bida dahil sa hindi pamilyar sa kanya ang sitwasyong ito. Ang mga taong ito sa kanyang memorya, ay malayong malayo sa nakaraan niyang buhay. Makalipas ang ilang mga sandali ay nasa labas na silang lahat. Dito ay tinanong ng team leader ang ating bida na kung umiinom ba ito, dahil may isang lugar na lagi nilang pinupuntahan. Maya-maya pa ay nagsimula ng mag-inuman ang Team 5, at ipinagdiwang nila ang bagong kaalaman na nakuha nila sa ating bida. Masaya ding winelcome ni team leader ang ating bida sa Team 5. Dahil dito napangiti ang ating bida at kanyang sinabi na sobrang nakakatuwa talaga, ang dami nang nangyari bago pa lumubog ang araw. At ang dahilan kung bakit hindi niya iniwan ang kumpanyang ito dahil sa mga taong to. Kinabukasan maririnig ang alarm ng cellphone ng ating bida. Napakamot siya sa kanyang ulo at kanyang sinabi na kung bakit siya uminom ng marami sa kanyang edad. Ngunit napaisip siya nang mabanggit niya ang kanyang edad, kaya naman agad niyang tinignan ang kanyang kapatid sa kanyang tabi. Pagkatapos ay napalingon siya sa pinto dahil may naririnig siya sa kusina. Agad siyang lumabas at nakita niya ang kanyang ina, tinanong din niya na kung bakit gising na ito. Sinabihan naman siya ng kanyang ina gagawa siya ng dried pollock soup, kaya dapat ay ayusin na nito ang kanyang sarili at umupo. Tinanong ng ating bida ang kanyang ina na hindi ba't ito ang araw na papasok siya sa kanyang trabaho sa restaurant, kaya dapat ay matulog muna ang ina ng kaunti. Subalit sinabi ng kanyang ina na ayos lang ito. Kaya mas maigi na ayusin na ng ating bida ang kanyang sarili at kumain. Nang marinig ito ng ating bida ay bahagya siyang napangiti dahil sa namiss niya ang sitwasyon na ganito. Inilipat ang eksena sa kumpanya na kung saan nandito na din ang ating bida. Napatawa ang kanyang katrabaho dahil sa uminom ng husto ang ating bida ngunit punong-puno pa din ito ng lakas. Bahagyang ngumiti ang ating bida at kanyang sinabi na, siya ang huling dumating sa trabaho, kaya simula sa araw na ito ay aagahan niya na. Sumang-ayon ang team leader at kanyang sinabi na siguraduhin ng ating bida na palaging mas maagang dumating kaysa sa mga nakatatanda dito, kung maaari. Dahil noong panahon niya, bilang pinakabata, siya ang nagbubukas ng pinto sa opisina, nagsasara, at huling umuwi. Ngumiti ang isa niyang katrabaho at nagbiro ito na siguraduhing dumating ang ating bida ng alas 7:30. Sa loob-loob naman ng ating bida ay minura niya ang kumpanya, ngunit, agad niya itong binawi dahil sa kung bumalik ka nga sa nakaraan, kailangan nating panindigan ang mga pamantayan ng nakaraan. Ngunit nagtaka siya nang biglang may isang mensaheng dumating. Agad niya itong binuksan at nakita niya na si Manager Park Junhang ito at inuutusan siya na magtungo sa rooftop ng sandali. Naalala din niya sa nakaraan niyang buhay ang ganitong sitwasyon. Biglang naging seryoso ang ating bida. Sa puntong ito ay napansin siya ng team leader na biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Kaya bigla nagtaka ang team leader sa mga oras na ito. Ibinalik ang eksena kung saan sinabi ni advisor payo sa team leader na pakiramdam niya sa bagong recruit ay malaking tulong. Ngunit sinabi ng team leader na mukhang si Executive Manager Park ay nagdala ng spy. Nagtaka si advisor payo, kaya tinanong ang team leader na kung anong ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng team leader na si Park Junhang ay isang matikulosong tao. Ang nakakatuwa lang, tanging ang bagong recruit ng team natin ang galing sa isang pamprobinsyang universidad at may major sa practical music. Sa unang tingin, parang ginawa lang ito para maibsan ang pressure sa atin, lalo na't 2 taon na tayong humihiling ng dagdag na tao.
Pero sa palagay niya, may mas malalim pa rito. Ngunit bigla silang napahinto sa pag-uusap nang biglang lumabas ang ating bida. Sa puntong ito ay biglang nanatiling tahimik ang dalawa. Nang makalapit ang ating bida ay tinanong ng team leader na kung naninigarilyo din ba ito. Agad na sumagot ang ating bida na hindi, dahil sa gusto lamang niyang makalanghap ng sariwang hangin. Hindi ito pinansin ng team leader ngunit seryoso siya dahil sa kanyang hinala. Muling nagsalita ang ating bida, sa totoo lang, may gusto siyang sabihin sa team leader ngayon. Nakatanggap siya ng kahilingan mula kay Manager Park Junhang ng HR team na i-report daw sa kanya ang anumang bagay na may kinalaman sa sales team 5 mula ngayon. Nang marinig ito ng team leader ay kanya itong ikinagulat. Ibinalik ang eksena sa kasalukuyan na kung saan umakyat na ang ating bida sa rooftop. Agad na humarap si Manager Park Junhang sa ating bida at kanyang kinamusta ang unang araw nito sa trabaho. Nagpasalamat ang ating bida dahil kay Manager Park naging maayos ang lahat. Ngunit hindi ito ang gustong marinig ni Manager Park Junhang, dahil napansin niya kaninang umaga na nakahold na ang business deal sa Cambodia. Naging seryoso ang ating bida nang kanya itong marinig. Ngunit muling ibinalik ang eksena sa nakaraan na kung saan hindi pa din makapaniwala ang team leader na si Park Junhang nga ang nagpadala sa ating bida. Muling nagsalita ang ating bida at humingi siya ng tawad sa team leader. Binanggit sa akin ni Manager Park Junhang ang tungkol sa mga gawain ng team niya, pero dahil ito ang una kong trabaho, wala pa siyang sapat na kaalaman tungkol sa mga ito. Sa halip na magkamali habang nagtatrabaho ng hindi malinaw ang direksyon, sinabi niya na bago pa siya magulat kay Manager Park, nais niya munang humingi ng paunang pagsusuri mula sa inyo. Maari niya ba itong lapitan patungkol dito? Balik sa kasalukuyan na kung saan nagulat si Manager Park Junhang sa sinabi ng ating bida. Kinumpirma ito ng ating bida habang nagkukunwaring hangal, na kaya simula ngayon, kukuha muna siya ng pagsusuri mula kay team leader bago siya magbigay ng ulat sa kay Manager Park. Dahil dito ay napangiti na lamang si Manager Park, at kanyang sinabi na bukod doon, may iba pa bang, mayroon ba kayong anumang impormasyon kaugnay ng kinanselang negosyo sa Cambodia, o anumang insidente na maaaring itinatago ng sales team 5? Agad siyang sinagot ng ating bida na sa ngayon ay wala pa siyang naririnig patungkol dito. Naging seryoso si Manager Park Junhang sa sagot ng ating bida. Ngunit nanatiling kalmado siya upang hindi siya paghinalaan. Balik sa opisina na kung saan hinihintay ni team leader ang pagbalik ng ating bida. Makalipas ang ilang mga sandali ay dumating na ang ating bida. Kaya agad na kumaway ang team leader, at gumawa ng kwento upang hindi mahalata ang ating bida. Nahihiya man ang ating bida sa kwento ng team leader ngunit tinanggap niya ito upang hindi maghinala si Assistant Manager Junhak. Nagpatuloy ang kwento ng team leader habang seryosong nakatingin sa ating bida si Assistant Manager Junhak. Dahil dito ay pinagtawanan ng lahat ang ating bida. Ngunit ayaw niyang masira ang ginawang palusot ng team leader dahil bukod kay Assistant Manager Junhak, si team leader at advisor Payo lang ang sinabihan niya patungkol sa sekreto niya kay Manager Park Junhang. Napabuntong hininga si Assistant Manager Junhak at kanyang sinabi na ganun pala ang nangyari. Dahil akala niya ay nagpapabeya na ito dahil matagal itong hindi nagpakita. Napangiti si team leader dahil sa hindi naghinala si Assistant Manager Junhak. Muling ibinalik ang eksena na kung saan natawa ang team leader, at kanyang sinabi na nakakatawa talaga tong taong to kung minamanmanan niya ang team nila. Tapos ganito lang sasabihin ng ating bida sa kanila, anong mangyayari, ipinaliwanag ng ating bida na hindi ito patungkol sa pagmamanman ng grupo, dahil malinaw na sinabi sa kanya na patungkol ito sa HR team task. At kung may nasabi siyang hindi maganda, humihingi siya ng paumanhin, muli, pakisubukang ituring na lang sana na parang wala kayong narinig. Ngunit sinabihan siya ng team leader na kailangang makinig sa kanyang ang baguhan. Huwag nitong sasabihin kay Assistant Junhak Hang ang patungkol sa sinabi nito ngayon. Napangiti ang ating bida at sumang-ayon niya ito. Pagkatapos ay nagpaalam na siyang pumasok sa loob, habang ang dalawa naman ay napatingin na lamang sa kanya. Nagtanong si advisor Payo na kung bakit hindi nila ito kailangang sabihin kay Assistant Junhak. Sinabi ng team leader na base sa kanilang opinyon, maaaring mas mabuting hindi na lang malaman ni Junhak, lalo na pagdating kay Manager Park Junhang. Ibinalik ang eksena sa kasalukuyan, na kung saan tumayo ang team leader at kanyang sinabi sa lahat na hindi pwede to.
Wala na lang ba tayong gagawin habang nahihirapan ang pinakabata nilang kasama? Nagtaka si Assistant Manager Jun Hak-hang sa sinabi ng kanilang team leader. Muling sinabi ng team leader na ngayong araw maari itong umuwi ng maaga. Agad na nagpasalamat ang ating bida. Ngunit si Assistant Manager Jun Hak-hang ay nagtataka pa din. Inilipat ang eksena kay Manager Park Jun-hang na kung saan napapaisip siya patungkol sa sinabi ng ating bida sa kanya. Kaya nasabi niya na mukhang sanay na siya sa ganoong estilo, pinuputol ang koneksyon habang nagkukunwaring wala siyang alam. Pero kahit anong pilit pa nila, hindi naman ganoon kalaki ang magiging epekto. Kahit gaano pa sila kaswert o kagaling, maliit na isda lang din naman sila. Sa puntong ito ay pumasok na ang malaking tao na walang iba kung hindi ang CEO. Dagdag niya sa kanyang isipin, dahil kapag may dumating mula sa itaas at dinurog sila, tapos na ang lahat. Inilipat ang eksena sa isang kainan na kung saan pinag-uusapan ng lahat ang ating bida dahil sa kanilang narinig na gusto nitong maging CEO. Sinabi ng isa na hindi naman mali iyon, talaga ang mga baguhan. Dahil kung alam nila na may isang tao talagang nagtagumpay sa ganoong paraan. Yung presidente ng Hanyang, ang pangalan niya ay Ryu Ji-hoon. Nagsimula lang siya bilang isang ordinaryong empleyado, pero na-promote hanggang sa maging presidente, tunay na ehemplo ng isang matagumpay na salaryman. Siya ang presidente ng Hanyang, si Ryu Ji-hoon. Dito nagpasalamat si Manager Park Jun-hang sa pagdating ng presidente ng kumpanya. Natuwa ang presidente dahil sa nauna itong dumating. Sinabi ni Manager Park Jun-hang na wala naman yun. Nauna lang siyang dumating kasi may kailangan lang siyang pag-isipan. Nagsaad ang presidente na alam mo naman, ganyan lang talaga ang trabaho sa opisina, kung ano-ano. Pero, ano ba ang iniisip mo kanina? Siyempre, maganda yung masipag ang isang empleyado, pero kailangan mong tanggapin na hindi laging maganda ang kalalabasan ng lahat. Kaya mahalagang meron tayong mga taong kakampi, yung may itutulak at susuporta sa atin. Sa ganong paraan, kahit may aberya, ayos pa rin tayo. Napangiti si Manager Park Jun-hang sa mga sinabi sa kanya ng presidente. Dagdag ng presidente, at sa ganong paraan, mawawala rin ang mga taong tumatawa sa mga paghihirap at sakripisyo nila. Sa loob-loob naman ni Manager Park Jun-hang na si President Ryu Ji-hoon ay isa siyang tuso, ang tingin niya sa mga tao ay mga kasangkapan lang para makamit ang gusto niya. Sanay na sanay at bihasa siya pagdating sa paghusga ng pagkatao ng iba. Matapos ang kanyang pag-iisip ay kanyang sinabi kay President Ryu, ang gusto niya lang sanang sabihin, sa tingin niya, panahon na para bigyan ng kaunting pressure ang linya ni Executive Director Cho. Sinabi ng presidente na kung ganun, mahalaga rin ang pagbibigay ng gantimpala para hindi nila maramdamang hindi sila pinahahalagahan. Tinanong din niya ang mga baguhan kung, kamusta na nga pala ang training ng mga bagong empleyado. Inilipat ang eksena sa ating bida na kung saan nagtungo ito sa Blue House. May matagal nang kumakalat na tsismis, sinasabing dito raw nagkikita ang ika-4 na anak ng chairman ng Hanyang Group, na siya ring executive director ng Hanyang, si Choi Yongjin, at ang kanyang kalaguyo, na CEO ng Blue House. Kaya maraming tao ang pumunta rito para makuha ang koneksyon ni Choi Yongjin. Pero simula ngayon, siya pa lang ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan yun. Agad siyang pumasok sa loob ng dahan-dahan habang nagkukunwaring nagtatanong na kung ito ba ang Blue House. Dito naabutan niya ang isang kumakanta at ang isang babae na bahagya ng naiinis sa boses ng kumakanta. Sa inis niya ay agad niya itong pinatigil habang hindi pa din siya napapansin ng ating bida sa pintuan. Agad na humingi ng paumanhin ang ating bida, ngunit sinabihan siya ng babae na hindi pa sila nagbubukas. Ngunit agad na binago ng babae ang kanyang asal at tinanong niya ito na kung nandito na ito para sa audition. Sasagot sana ang ating bida na hindi, ngunit bago pa niya ito nasabi ay agad siyang pinayagan. At inutusan si Mingayo na ayusin na ang stage. At pakinggan nila ang performance ng ating bida. Mariinsan ang tatanggi ang ating bida ngunit wala na siyang nagawa kung hindi ang maglakad patungo sa stage. Sa loob-loob din niya na kung susumiin ay gagawin naman niya talaga ito. Sinabihan siya ng babae na gamitin ang mic sa harap niya, at kantahin ang kanta sa alam niyang may kumpiyansa siya dito. Bahagyang natuwa ang ating bida dahil kung susumiin ay matagal-tagal na din bago siya muling kumanta.
Nagtanong ang babae na kung ano pa ang kailangan ng ating bida maliban sa wala sa kanila. Sinabi ng ating bida na kung maari ay gagamit sana siya ng gitara. Agad naman na inutusan ng babae si Mingayo na ibigay sa ating bida ang gitara. Napaisip ang ating bida na dahil naging ganito na ang sitwasyon ay kailangan niya itong gawin ng maayos. Ipinikit niya ang kanyang mata at sinimulan niyang maggitara. Namangha ang dalawa dahil sa gitara pa lang ay magaling na ang ating bida. Nang magsimula kumanta ang ating bida, ay mas lalong namangha ang babae. Napangiti ito at nagustuhan niya ang performance ng ating bida. Kaya sa puntong ito ay agad na siyang pinatigil ng babae. Tinanong din siya nito na kung ano ang kanyang pangalan. Agad na sinabi ng ating bida na siya ay si Kim Cho-soo. Agad na nagtanong ang babae na kung may oras ba si Kim Cho-soo ng weekend. Sinabi ng babae maaring magtrabaho si Kim Cho-soo sa kanyang shop. Makalipas ang ilang sandali ay inilipat ang eksena sa bahay ng ating bida na kung saan nagsisimula ng kumain ang ina at kapatid ng ating bida. Dumating na din ang ating bida na may dalang pasalubong. Sinabi ng ating bida na sakto ang dating kaya sabay na silang kumain. Natuwa ang kapatid ng ating bida dahil may isang buong manok na dala ang ating bida. Ngunit sinabi ng ina sa ating bida na kung bakit pa ito bumili niyan. Wala ba silang binibigay na makakain doon? O puro trabaho lang ang inaatupag nila dito? Sa loob-loob naman ng ating bida ay kanyang sinabi na ang gumawa ng part-time job ay wala talaga sa plano niya. Ngunit kailangan niya talaga kumita ng maraming pera, lalong-lalo na sa mahirap nilang estado upang makaahon sa buhay. Tinanong ng ating bida ang kanyang ina na kung hindi ba ito pagod sa kanyang trabaho. Agad na sumagot ang ina na ayos lamang siya. Ngunit sa loob-loob ng ating bida ay hindi siya sang-ayon sa sinabi nito. Dahil matapos mamatay ang kanyang ama, ay nagtrabaho na ito ng gusto sa restaurant. Bagamat hindi niya ipinapakita ang kanyang pagod at pagrireklamo sa kanyang sarili. Sa huli, pumanaw siya dahil sa kanser sa baga, bandang susunod na taon, dito tinanong niya ang kanyang ina na kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataong makabalik sa nakaraan at baguhin ang buhay nito, ano kaya ang gusto nitong gawin? Sa tanong ng ating bida ay napamura ang ina dahil wala siyang ideya sa tanong ng ating bida. Napatawa ang ating bida at kanyang sinabi na curious lamang siya. Sinabi ng ina walang kabuluhan ang sinasabi nito, pero wala siyang pinagsisisihan sa pagpapalaki sa inyong dalawa, kahit iniwan na siya ng tatay nito nang siya'y pumanaw. Pinalaki ko kayong mabuti, at wala akong pinagsisisihan. Wala akong gustong baguhin. Sapat na sa akin ang katotohanang lumaki kayong malusog, at doon pa lang, lubos na akong nagpapasalamat. Magtatanong pa sana ang ating bidang ngunit agad siyang sinubuan ng manok, at pinatigil na sa mga tanong dahil sa kumain sila. Masayang kumakain ang ating bida kasama ang kanyang mahal sa buhay. Kinabukasan ay kumpanya ay pumasok na ang ating bida. Nang makarating siya sa kanilang opisina ay agad na sinabi ni advisor Payo na magtungo ito sa seminar room ngayon. Magkakaroon ng training para sa mga bagong empleyado sa loob ng 4 na linggo. Ngunit biglang kinabahan ang ating bida dahil sa pamilyar sa kanyang ang pangyayaring ito, kaya sa loob-loob niya ay kanyang sinabi na kung tama ang kanyang pagkakaalala may nangyari din sa panahong yon. Sa oras din na ito ay nandito ang dalawa na sina Manager Park Junhong at ang presidente ng kumpanya na si Ryu Ji-hoon. Ibinalik ang eksena sa pag-uusap ni Executive Director ng Hanyang Choi Young-jun at President Ryu Ji-hoon. Dito ay pinuri siya ng kanyang mga kasama dahil sa husay nito sa golf. Ikinatuwa ito ng presidente ng kumpanya na si Ryu Ji-hoon, dahil sa malapro nitong galawan. Sinabi ni Choi Young-jun na malayo pa siya sa pagiging pro. Matagal na siyang kumukuha ng aral sa golf, 10 taon na rin, pero malayo pa rin siya sa antas nito. Sa totoo lang, naghahanap siya ng taong handang sumunod at tumulong sa kanya, katulad ng taong nagsisilbi sa ama niya ngayon. Tinanong niya si Presidente Ryu Ji-hoon kung may naisip na itong maaring tugma. Sinabi ni Presidente Ryu Ji-hoon na kung kilala ba nito si Team Leader An Jong-gyu. Masipag siya at magaling sa pagbabasa ng sitwasyon. At bukod pa roon, sa loob ng department, ang team ni Team Leader An, ang sales team 5, ang may pinakamagandang performance sa lahat. Sinabi ni Choi Young-jun na ngunit ang posisyon ni An Jong-gyu ay isa lamang Deputy General Manager sa pagkakaalam niya. At kung mahusay nga ang kanyang performance, bakit hanggang ngayon ay nasa ganoong posisyon pa din ito?
Natatawang sinabi ni Presidente Ryu Ji-hoon na sa totoo lang, pumasok siya sa kumpanya kasabay ni Manager Park Jun-hang na nagtatrabaho sa ilalim niya, pero balita niya hindi maganda ang relasyon nila. Kaya lang kahit gusto niya itong gamitin, hindi ito magiging magandang kombinasyon sa mga nagtatrabaho para sa kanya. At ito din ang tingin niya, si Park Jun-hang at An Jong-gyu. Sa tingin niya sayang naman kung gagamitin lang sila bilang mga ordinaryong empleyado, kaya ano sa palagay nito kung pagkompetensyahin nila ito? Nagtaka si Choi Young-jun sa competition na ito. Kinumpirma ni Presidente Ryo Ji-hoon ito, malapit na ang company-wide training para sa mga bagong empleyado. Sa panahon ng training na iyon, bibigyan natin sila ng mga marka, at ang mga score na iyon ay isasama sa performance appraisal ng bawat team. Ibabatay ang pagkalkula sa performance ng mga nasasakupan, kaya isa itong magandang paraan para mag-develop ng talento sa antas ng kumpanya. Sa pagitan ni Team Leader An Jong-gyu at Personnel Manager Park Jun-hang, sino sa tingin mo ang pipiliin ng bagong empleyado na makakakuha ng pinakamataas na score bilang pinuno na gusto niyang pagtrabahuin? Iniisip niyang i-promote ang isa sa kanila bilang executive sa performance review ngayong taon. Natuwa dito si Choi Young-jun at kanyang sinabi na syempre, mukhang maganda at kayang-kaya yan. Ipagpatuloy na nila at isagawa ito. Nagpasalamat si Presidente Ryo Ji-hoon dito. Ngunit sinabi ni Choi Young-jun na hindi dahil sa mukhang maganda ang ideya na ito. Sa loob-loob naman ni Presidente Ryo Ji-hoon ay kanyang sinabi na ano bang pumasok sa kanya at bigla na lang siyang nagkakaganyang parang biglang may malasakit sa kumpanya. Samantalang dati naman, nagtatrabaho lang siya sa ilalim ng kanyang ama na parang walang matinong tungkulin at puro katamaran. Pero syempre, hindi niya kakayaning baliwalain ang kumpanya, lalo na't alam niyang naiinggit sa kanya ang mga kapatid niya. Para sa isang prinsipe gaya mo, isang prinsipe na walang alam sa totoong mundo, hindi ka pwedeng basta umarte na parang wala kang pakialam. Dagdag niya na isa itong malaking pangarap. Balik sa kasalukuyan, na kung saan inihayag na ng assistant manager sa lahat na may espesyal na tagubilin mula sa presidente na ang training na ito ay bibilangin bilang bahagi ng performance ng bawat team. Kaya pagkatapos ng 4 na linggo, sa huling araw ng training, magkakaroon ng presentasyon ang mga bagong empleyado na nakalaan para sa bawat team leader at sa mga executive ng kani-kanilang team. Dito kinumpirma ng ating bida na naaalala niya ang insidenteng ito. Tinanong ng assistant manager ang lahat na kung mayroon ba ang mga itong katanungan. Habang ang ating bida naman ay seryosong sinabi niya na sa training na ito, sa huli, wala rin siyang nagawang maayos, at tuluyan nang nawala sa kanya ang pagkakataong mapasama sa linya ni Vice President Park Jun-hang. Makalipas pa ang ilang sandali ay bumalik na ang mga baguhan mula sa training, at agad silang bumalik sa kani-kanilang mga pwesto. Samantala nagtaka si Yumi nang biglang magbago ang pakikitungo ng iba sa kanya. Ang team leader naman ng ating bida ay tahimik lamang na nakikiramdam. Naalala din niya kanina ang narinig niya mula sa mga katrabaho nila na pinag-uusapan ang patungkol sa mga new employee training. Sinabi dito ng isa na ang ibig niyang sabihin, ang bagong empleyado ng Team 5 ay nagtapos sa kursong practical music. Ibig sabihin niyan, tila ba nakatakda na agad ang huling pwesto? Baka naman talaga ayaw ng HR sa Team 5. Sa isip-isip naman ng team leader na kung susumiin ay inaasahan niya na ito. Sa huli, si Manager Park ang naging dahilan o ang linya ni President Ryo Ji-hoon na magpapahamak sa kanya. Sa round na ito, baliwala ang personal niyang pagsisikap o kagustuhang makibahagi, dahil planado na pala ang lahat mula pa sa simula. Magagawa kaya ng bagitong yun ang kahit anong maayos. Pero isa lamang ang magagawa niya, walang iba kung hindi ang maghintay at mag-obserba. Abala ang lahat ng baguhan sa kani-kanilang mga gawain dahil sa competition ng kumpanya. Kailangan nilang umattend ng training tuwing umaga. Makalipas ang mahabang oras ng lahat ay natapos na ang training. Sa kabilang banda naman ay inaya ng baguhan si Yumi na mag-celebrate sa pagtatapos ng training. Dagdag niya na sa susunod na linggo na ang presentasyon, dapat kang pumunta at humingi ng kaunting payo. Sinabi ni Yumi na tama ito, kaya tinanong niya kung lumabas na ba ang ating bida. Kung maari niya na itong tanungin. Napahinto naman ang dalawa nang marinig nila ang pangalan ng ating bida na binanggit ni Yumi. Kaya sinabi nito kay Yumi na tinanong niya ito kanina. Ngunit parang hindi ito interesado sa training.
Nagtaka si Yumi kaya naman sinabi niya na kung totoo ba ito. Sumagot ang hangal na kasi, palagi lang siyang nasa likuran, mukhang litong-lito. Hindi mo ba napapansin, ni hindi man lang siya nag-aabala na magtanong. Sa narinig din niya, nagtapos siya sa isang unibersidad sa probinsya, at ang major pa niya ay practical music. Kaya mahirap para dito na maintindihan ang mga ganoong bagay. Dagdag pa nito na sikat siya noon sa training institute, di ba? Maraming ang chismis na nakapasok siya sa kumpanyang ito dahil nirekomenda siya ng isang empleyado rito. Samantala tahimik lang na nakikinig ang ating bida sa mga paninira ng kaklase niya sa kanya. Dito naalala ng hangal na ang pag-uusap nila ng manager na si Park Junhang. Sinabi ng manager na talagang ayoko sa mga taong nakapasok sa kumpanya kahit wala namang espesyal na kakayahan. Kinabahan ito dahil ang akala niya ay siya ang tinutukoy ng manager. Ngunit ipinaliwanag ng manager na syempre, hindi naman iyon para sa'yo, ikaw ang top student ng training institute kung tutuusin. Tinanong din niya ang hangal na kung alam ba nito na direktang maaapektuhan ang performance ng bawat team batay sa darating na training para sa mga bagong empleyado at sa magiging performance nila. May isang team na pinamumunuan ng isang team leader na walang gaanong sigla at puro resulta at performance lang ang habol, at nakakainis yun para sa HR team natin, na pilit isinusulong ang maayos at tamang kultura sa loob ng kumpanya. At ang team na iyon ay isang hadlang. Tinanong ng hangal kung ano ang bagay na ibinigay sa kanya. Sinabi ni Manager Park Junhang na ito ang mga materyales para sa nalalapit na training ng mga bagong empleyado. Tinanong din niya ito na kung mapagkakatiwalaan niya na ito na tumulong. Layunin ng aming HR team na makalikha ng isang mas progresibong hanyang. Pinagpapawisan sa takot ang hangal dahil sa ganitong sitwasyon niya ay mahirap tumanggi. Sa loob-loob naman ng ating bida ay kanyang sinabi na mahirap sa kanya ang makapasok dito, kaya bakit ba siya matatakot sa ganoong maliit na taktika? Isa pa siya lang din ang makakagawa sa bagay na iyon. Sa kabilang banda, sinabi ng babae kay Director Young Jun na kung dapat ba niyang ibuhos ito ng isa pang baso. Hindi tumanggi si Director Young Jun sa alok ng babae. Habang nilalagyan siya ng alak sa kanyang baso ay sinabi niya na mayroong presidenteng tinatawag na Ryu Ji-hoon. Nasa kumpanya na ito simula nung pinamunuan ito ng tatay niya, at dahil wala siyang masyadong alam tungkol sa kumpanya ay ginagawa niya ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin at payo ng taong iyon. Ngunit, parang lahat ay hindi kontento niyan, na sinasabi na siya ay kinokontrol ni President Ryu. Walang gaanong sinasabi ang tatay niya tungkol dito, pero parang hindi rin siya natutuwa sa ginagawa niya. Nagsaad ang babae na kung gaano katagal mula nang makapasok ito sa kumpanya. Sinabi ni Director Young Jun na halos magdadalawang taon na. Nang marinig ito ng babae ay kanyang sinabi na dapat ay naramdaman na nito ang mga opinyon ng nakatataas sa iyong desisyon, hindi ba mas mabuti kung direkta mong pipiliin at dalhin ang mga nasasakupan na iyong pinili at isagawa ang iyong mga plano sa kanila. Sumang-ayon si Director Young Jun dito na tama nga iyon, pero ang problema wala pa rin siyang subordinate, sa sarili niyang mga tao na lubos kong mapagkakatiwalaan. Humingi na siya ng tulong sa ilang tao para hanapan siya ng isang magaling, at syempre, iyong mapagkakatiwalaan niya, pero hindi maganda ang kinakalabasan. Sinabi ng babae, na syempre hindi yan gagana, humingi ka ng tulong sa kaaway mo para hanapan ka ng kakampi. Sa takbo ng mga bagay ngayon, hindi mo ba naiisip na bumalik na lang sa dati mong payapang buhay? Mag-golf ng katamtaman, mag-aral ng maraming bagay, ang pagiging bahagi ng isang kumpanya, kahit hindi pa mataas ang posisyon, ay laging mahirap at nakakainis. At kung hindi ba nito nararamdaman din yun? Sa mga sinabi ng babae ay bahagyang nagulat si Presidente Young Jun. Kaya sinabi niya na kung ang ibig bang sabihin nito ay mamumuhay siya kagaya niya ngayon. Hindi sumagot ang babae at binigyan lamang siya nito ng isang ngiti. Napangiti din siya at kanyang sinabi na ayos na sana yon. Pero ngayong nandito na siya sa posisyon, ang gusto niya na lang ay makuha ang pagkilala ng ama niya. Sinabi din niya sa babae na mas iniisip ito ni ama kaysa sa kanya at sa iba pa nilang mga kapatid. Mahalaga ito sa kanya, kaya sa tingin niya, magiging maganda kung dadalawin niya ito minsan. Nang marinig ito ng babae ay agad siyang tumayo at kanyang sinabi na malapit na ang oras ng performance niya. Kaya aalis na muna siya. At ang live singers nila ay magagaling kumanta,
kaya siguraduhin itong mapanood nito sila mag-perform bago ito umalis si Director Young Jun. Inilipat ang eksena na kung saan mabilis na pumasok ang ating bida sa kanyang part-time job, ngunit late na siya kaya agad siyang humingi ng tawad. Dahil kailangan niyang asikasuhin ang ilang gawain sa opisina at natapos ito ng sobrang late. Hindi nagalit ang babae, ngunit babawasan niya ang sahod nito dahil sa late na ito, ngunit nang makita niya ang hitsura ng ating bida, ay napahinto siya sa kanyang ginagawa. Bahagya siyang nenas dahil sa basang-basa ito ng pawis at hindi presentable tignan. Kaya tinawag ng babae si Minggayo, na kung may natitira pa bang ilang damit. Bahagyang nagtaka si Minggayo sa tanong ng kanyang boss. Ngunit nang makita niya na para ito sa ating bida ay agad niyang ipinakita sa dalawa ang mga natitirang mga damit. Nagulat ang dalawa dahil sa dami ng damit. Pagkatapos nito ay sinabi ng babae na dahil sa kailangan na talaga ay gamitin na lang nito ang damit. Nagtaka ang babae na kung bakit ito nakatayo parent. Halos hindi makapaniwala ang ating bida dahil dito. Maya-maya pa ay nakapagpalat na ang ating bida at namamangha siya dito dahil sa ganda. Ngunit napansin ng boss na mukhang may kulang. Kaya agad niyang pinalapit si Minggayo at humingi ng wax at ang suot nitong salamin. Agad na lumapit ang boss sa ating bida at isinuot ang salamin, habang ang ating bida naman ay namula ang mukha dahil sa ganda ng kanyang boss at bango nito. Habang natutulala ang ating bida ay tinapak ng boss ang kanyang balikat, at sinabi nitong tapos na, kaya maaari na itong magsimula.